Dahil maulan nga pala ngayon at hindi na ako pinagawa ng amo ko at diniretso na namin dito sa may pagawaan dito sa suki namin mekaniko na si Kuya Hermie. Kagadahan talaga kapag dito ka nagpagawa sa may mekaniko ay talagang kompleto sila ng mga gamit. Alam na talaga nila kung saan dapat unahin. Mabilisan nga lang pala ginagawa nila na yan at wala silang problema. Ako na nga sana pala ang gagawa ng molye na yan dahil ako ang nakaputol, pero sabi ng may-ari, pagawa na lang natin sa mekaniko para mabilis. Kung sakali matapos, makasunod ka pa na iba pang mga biyahe. Napaganda na nga rin pala sinabi ng amo ko na hindi ako magawa dahil para sa akin hindi rin naman ako mapapagod dahil yung mekaniko na lang ang gagawa. Hindi rin nga pala biro ang magawa ng molye kapag ikay masisiraan dahil napakabigat din talaga at marami rin talaga mga baklasin. Pag naglagay ka nga pala ng jack dito sa may ilalim ng chassis, kailangan pulido at magandang pagkakaayos. Dahil pagka mali ang pagkakaayos mo, pwedeng dumulas yan o matanggal at maaaring tumagilid ang ulo ng truck mo dahil wala na nga pala itong gulong. Kaya ako tamang nood na lang ako sa kanila at inaalam ko kung saan nakapeso talaga yung mga dapat gagawin para kung sakaling ako naman ang gagawa. Nung nakaraan nga pala na ako rin ang nagawa sa unit ko dito sa may kanan naman na gulong, yung pagpalit ko ng molye, hindi nga pala ganyan ang diskarte ko. Talagang ang mga mekaniko talaga iba-iba ang mga diskarte. Kaya ang mas maganda talaga pagka gumawa ang mga mekaniko panoorin mo para kung sakaling kung ikaw naman ang gagawa, alam mo na rin kung saan mo dapat gagawin yung mga bagay-bagay na ginagawa nila. Kaya kagandahan talaga pag may mga gumagawa talaga, lagi kong pinanonood. Kasi kinokopya ko na rin yung mga kung paano nila gawin o kung paano baklasin yung molye. Masarap nga rin pala silang panoorin kasi hindi sila nakakasawa dahil may matutunan ka talaga kung paano nila baklasin. Ang mga mekaniko talaga hindi yan nagtuturo kung ano dapat gawin. Panonoorin mo lang sila kung anong gagawin nila sa tamang pagbaklas. Kaya ganyan, nabaklas na nga pala nila at madali na yan para sa kanila magpalit. Kaya ang gagawin ko, bibili na ako kagad ng pyesa para na sa ganun pagkabalik ko buo na may kakabit ang aking mga molye. Ang molye nga pala na naputol sa akin ay yung segunda. Malapit na rin nga pala yung madre. Ang segunda nga pala ay sumusuporta sa madre ng aking molye. Dahil ang aking molye ay may tama na rin siya, meron na rin siyang lamat. Mas mahirap kasi kung sa daan ka aabuti ng abala at talagang tatabingin yung truck mo, tapos pagtitingin ka na ibang mga driver, sasabihin sa'yo pabaya kang driver. Kaya mas maganda pa lang kung meron ka nararamdaman sa unit mo talagang tignan mo na kakagad. Baka kasi mas mahirap kung sa daan ka pa maaabala. Karamihan kasi ng mga driver kapag nakita ka na gano'n na siraan ka, pabaya ka. Uhusgahan ka na lang nila kakagad nang hindi naman nila nalalaman yung punot dulo kung bakit nagkaganon. Hindi ko nila lahat ang mga driver, pero talaga may mga driver talaga na may mga ugali talaga na mapanghusga. Kahit naman chinecheck up mo yung unit mo, pag naabala ka sa daan, di mo rin talaga malalaman talaga Kasi araw-araw natin ginagamit ang unit natin, kaya kailangan natin panghalagahan. Kung maabala ka sa daan, mas mahirap. At habang binabaklas na nga pala ni Kuya Hermie yung aking molye, agad na lumakad na nga pala kami para makabili na kami ng pyesa. At dahil naubusan nga pala kami ng baon sa truck, agad na naglakad na lang kami para makabili na kami ng pyesa. Ang bibili nga pala namin marami rin. Kahit napakainit, tamang lakad na lang kami para mabuo na at magawa na yung sasakyan ko kasi mas mahirap kung maabala pa ako na mas matagal. Wala rin akong kikitain dahil wala rin akong babiyahin kung sira yung unit ko. Dito nga lang pala kami bibili ng pyesa kay Lakay. Kompleto nga pala mga gamit dito kung anong kailangan mo sa unit mo. Pinagigitnaan nga pala siya ng boundary ng Marikina at ng San Mateo. Barangay Banaba nga pala ang pesto nila dito sa San Mateo. Iba't ibang pyesa nga pala mabibili mo dito kay Lakay. Lahat nga pala ng kailangan mo sa sasakyan mo nandirito. Basta magdala ka lang ng sample ng pyesa na bibilin mo. Kaya kung bibili ka sa ibang mga auto supply at wala, dito ka na pumunta kay Lakay, hindi ka mabibigo. Kaya pag nagtanong ka dito, i-entertain ka kaagad nila para kung anong pyesa mabibili mo rito. Ang abay nga pala lahat ng mga empleyado nila dito kay Lakay. Fast forward na tayo, nakabalik na nga pala ako dito sa mekaniko at gagawin niya na talaga yung molye ko dahil nakabili na nga pala ako ng pyesa na ikakabit dito sa unit ko. At binubuo na nga pala ngayon ni Kuya Hermie. Siya nga pala yung veteranong mekaniko na gumagawa dito sa barangay Nangka, Marikina. Nakabit na nga pala yung molye ng truck ko at ikakabit na nga pala nila. Saglitan lang nga pala sa kanilang pagbaklas at pagkabit at talagang easy na. Sanay na talaga sila sa mga ganitong mga gawain. Dahil nga mekaniko ka, alam mo na kakagad kung anong diskarte. Yo, what's up? So wakas at natapos na rin nga pala yung pinagawa namin ng molye ng truck ko. So kung ikaw hindi ka pa nakapalo o nakasubscribe, subscribe mo na yung YouTube channel ko kay Dutch TV Vlog. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Naka 500 subscribers na tayo. Running to 1K subscribers na tayo. Maraming salamat. Update ko na lang ako sa sunod kong mga vlog. Maraming salamat. God bless po.